Hello, magandang araw po sa ating lahat sa makapanood ng aking vlog na ito. Ako po ito, Gayas TV, OFW dito sa bansang Camel ng bansang Kuwait. Pag-uusapan po natin ngayon itong mga ipokritong senador ah, ng oposisyon at saka itong peking Vice Presidente na si Leni Robredo. Matatandaan natin, noong linggo namatay sa Bicol, sa bandang Masbate, ang dalawang magpinsan, isang sikat na football player sa kanilang university sa FEU yata yon, na si Kate Absalon, at saka itong pinsan niya na si Nolvin Absalon. At isa pa, may kasama sila atang tiyo atan na yun ang nabuhay. Dahil nung pagsabog ng Granada, ng landmine, pinaluapan din sila ng pagbaril. Binaril sila sa ulo. So, ito si Kate at Nolvin Absalon ang nasawi. So, yung kanilang tiyo, ang isa pa, pangatlo ay ito yung nakasurvive. So, that time, si Leni Robredo, wala kang mabasa sa kanyang post sa social media, especially sa Twitter, na kinundina ang pagkamatay ng kanyang kababayan ng dahil sa kagagawan ng mga rebelde. Tahimik si Leni Robredo noon at ang pinuri niya noon yung isang manlalaro sa nananalo sa ibang bansa sa paligsahan. Tapos kahapon or kanina, dahil kahapon ito, dahil nga inamin na ng isang tagapagsalita ng CPP-NP na si Marco Balbuena ba yun? Inamin na nila na kagagawan nga ng kanilang hanay ng CPP-NP ang pagkamatay ng Absalon, itong dalawang Absalon, itong Kate at Nolvin. So, ito 23 hours ago, may post na si Leni dito na kaipokritahan. Sa totoo lang, ipokrita ito talaga si Leni Robredo. Sawsawira sa mga issues, lalo na pag about sa gobyerno. Pero pag about sa kanilang side at sa side ng CPP-NPA, wala. Tahimik, zipper ang bunganga at higit sa lahat, wala kang marinig kahit saan sa mundo ng Twitter. Kung saan itong Twitter ay isa ring mundo ng mga kampon ng mga demonyong makakaliwang grupo. So ito yung basahin natin, ito yung sinabi ni Leni Robredo 23 hours ago. Nagpakitang gilas na, kunwari na may malasakit na siya na pinost dito dahil inamin na ng CPP-NP ang kagagawan ng pagkamatay ng Absalon. Pero nung linggo wala. So ito basahin natin ang sinabi ni Leni Robredo dito 23 hours ago. Noong linggo namatay sina Kate at Nolvin Absalon, mga karaniwang mamamayan ng Masbate na nagkataong nagbibisikleta sa kalsada. Ang sanhi ng kanilang pagkamatay, ang pagsabog ng landmine na itinanim at inako ng New People's Army. Yun lang ang sabi niya dito, ha. Tapos sa una itong part 1 to. Tapos itong isa pa, sabi niya dito, no goal or ideology can justify the use of such devices. Parang kinopya lang din niya yung sinabi ni General Eleazar. Tapos, paglabag ito sa batas, sa karapatang pantao, sa mga patakaran ng pakikidigma at sa mismong pag-unawa natin sa mga hangganan ng kayang gawin ng tao sa kanyang kapwa. Hindi ito pakikibaka. Labas ito sa usapin ng paghahangad nating matigil ang hidwaan. Landmines are murder. We condemn this incident without qualification. So, yun. Bago siya, nag-condemn na siya ngayon. Kasi, inamin na ng NPA. Inamin na ng CPP-NPA na sila ang may kagagawan. Pero nung kailan yun?
Nung linggo, wala siyang sinabing ganun. Ito, 3 days ago. Ito yung nung linggo. Pinuri ang itong manlalaro. Sabi niya, iba talaga ang husay at puso ng kabataang Pinoy. Maraming salamat, Yuka, for making history as the new US Women Open Champion. Excited na kami na mag-cheer para sa iyo sa mas marami pang laban, panalo at pangarap. Ito yung ni si Yuka Saso na nanalo doon sa sa isang paligsahan sa Amerika. Yuka Saso speaking in Tagalog during the press conference after winning the US Open. Hashtag US Women's Open. Ayun. Yun din ang araw ng oras lang yun. Nung pagkamatay ng Absalon, yung Kate at Nolvin Absalon. Inunan niya ito. Dahil nakikiramdam si Lini na kung hindi aaminin ng CPP-NPA ang pagkamatay ng football player na yun at saka ng pinsan niya, hindi siya magsasalita. Ganito ka-ipokrita si Lini Robredo. Ganito siya kung maglaro. Pati ito, Risa Hontiveros. Itong Risa Hontiveros din, ganun din. Hindi rin ito nagsalita noon. Pero ngayon, ang kaipokritahan, nakikiramay. Yung tawag dyan, nagmumorn. Yung tawag dyan, nakikiramay. Sa pagkamatay na ngayon ni, sino ba yan? Itong football player. Pero linggo wala kang mabasa dito. Wala kang mabasa na binabakbakan lang ang NPA dahil may namatay na dahil may namatay na mga inosente nang dahil sa kagawan ng NPA. Wala kang mabasang ganyan. Kiko Pangilinan is the same. Drilon, mas lalo. Gusto pa nga ni Drilon di ba tanggalan ng tawag dyan, budget ang NTFL CAC. So, masahan mo kay Drilon na makikisimpatya sa gobyerno at kundinahin ang NPA. Wala. Kasi maka-NPA din yan, maalala natin. Siyempre, matagal na yan matagal na yung Liberal Party or membro din yan ng mga ng organisasyong CPP-NPA. Sila Kiko Pangilinan, mga aktivista yan noon pa, nag-aaral pa yan sa UP. Hindi pa siguro ako pinanganak noon. Or kung pinanganak man ako, maliit pa. Yan, dati na yan nagpa-placard yan sa UP noon pa man, maliit pa ako. Sa kanilang time na nag-aaral. Si Risa Hontiveros, nagsalita na. Nagpaipal na ngayon dahil nga inako na nga diba ng CPP-NPA ang pagkamatay ni Absalon. Ang sabi niya dito, now that the CPP-NPA has taken full responsibility, a swift accounting of this appalling tragedy is now in order. The perpetrators must be prosecuted to the fullest extent of the law. Dapat may managot, si added. Tingnan mo kung gaano siya ka-ipokrita. Sa totoo lang. 3 days, kailan yun nangyari? Diba nung linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes na ngayon. 4 days na ngayon. Mula nang namatay itong Absalon na ito, itong football player na Kate Absalon, wala kang makitang hashtag justice for Kate Absalon. Wala, sa Twitter wala kang ganyang magawa. Wala kang makita doon na hashtag rebuilde ang totoo ang terorista. Wala kang ganyang magawa. Ngayon lang sila kumukuda. 4 days after nang nagsalita ang ang tagapagsalita ng CPP-NPA, itong si Marco Balbuena, na sila ang sa kanila ang kanilang grupo, organisasyon ang may kagagawan. Saka pa nagpaipal-ipal itong tawag dyan, Risa Hontiveros, Leni Robredo, Kiko Pangilinan, at kung ngayon lang naisip ni Risa Hontiveros 4 days after na dapat may managot. Diba? Kaipokritahan. Diba? Ngayon lang, in 4 days after, saka nagsalita. Para yun sa ni Risa Hontiveros. Kasi nga, magpapare-elect yan pagka senador. Kaya nagpapaipal. Pero huli na, alam na.
na ipokrita sila at doon sila talaga pumapanig sa makakaliwang grupo. Kaya nagsalita si General Guillermo Eleazar at ito ang sabi niya patungkol ito doon sa mga CPP-NPA na membro. Ito ang sabi niya, hustisya ang hinihiling ng pamilya ng biktima at hindi lang public apology. Kung talagang seryoso ang CPP-NPA sa kanilang panlulumo, isuko nila sa amin ang mga nagplano't gumawa ng pag-atake na ito. Sa mga NPA, wakasan na ninyo ang pang-aatake at paghasik ng karahasan na pawang mga inosinteng sibilyan lang ang higit na apektado. Totoo. Tama si Guillermo Eleazar. Kung talagang seryoso ang pamunuan ng CPP-NPA na sa kanilang pag-amin na sila talaga ang may kagagawan nun, dapat yung kanilang tao, at sabi nga ni Risa Hontiveros, kailangan may managot. So ito na dapat ang time ni Risa Hontiveros to shine para ipakita niya na may silbi siya sa bayan, na ipakita niya na hindi siya panig sa CPP-NPA, ipakita niya, kausapin niya yung sino man yun, sino yung Diputang Marco Balbuena na yun, sorry ha, na isuko nila. Alam nila yun kung sino ang mga taong gumawa nun. Isuko nila sa kasundaluhan or kapulisan para managot sa ginawa lang pagpatay sa mga batang inosente na ito. Para naman magkaroon ng hustisya ang pagkamatay nila dahil wala naman silang ginawang masama. Sabihin pa na pagkamalan at ayaw pa aminin na itong ginawang pagpasabog ng landmine ng mga rebelde ay isa ito sa banta ng mga kanilang paghahasik ng lagim laban sa gobyerno. So ito ngayon ang ating hintayin kung ano ang aksyon ng mga senador na ito ngayon na kunwari nagmalasakit na ngayon sa namatay na football player at sa kanyang pinsan. Ginagamit na nila ito ngayon dahil nga umamin na, gaya ng sinabi ko, umamin na sila ang CPP-NPA na sila may kagagawan. So, umipal na ngayon itong mga senador at itong Peking Bipilini para gamitin nila ang sitwasyon ngayon ni Absalon sa kanilang campaign na sa kanilang kandidatura para bumango sila ngayon. So, let's see, tingnan natin kung paisuko ba nila. Dapat kausapin ni Lini, total taga Bicol siya, di ba? Kausapin ni Lini kung sino yung in charge ng NPA. Alam naman niya yun. Maniwala kang hindi. Alam niya yun. Kausapin niya. Na isuko nila para naman may masabi ang taong bayan na may silbi pala si Lini, di ba? Or si Risa Hontiveros. Magsama silang lahat ng mga demonyong mga dilawan na oposisyon na mga stupid senators. Magpunta sila lahat doon sa saan ba yun? Sa Masbate or saan banda sa Bicol kung saan nakatira yung mga ipis na mga salot para isuko itong pumaslang sa mga bata, di ba? So hintayin natin kung ano nga ang aksyon ng mga walang kwentang mga senador ng oposisyon na ito at itong Peking Vice Presidente. So hanggang dito lang po. Maraming salamat.